kay BP Sara Duterte. Kasi, mga kababayan, ngayon pa lang, meron ng mga kongresista na tipong nagbabayad ng utang na loob. Okay? Nagbabayad ng utang na loob. Bakit mo nasabi, GP, na mayroong mga kongresista na ganyan? Ito po, pag-usapan na rin natin, mga kababayan, etong kongresista ng Quezon City na nagkainitan dito kay Congressman Terry Ridon, mga kababayan, sa pagtatanggol at pag-iiba po, no? Iniiba po, nagkakaroon ng misdirection. Nagkakaroon po ng tinatawag natin, mga kababayan. Hindi ko alam kung misleading ba to o sadyang ang ginagawa nila ay ilihis yung usapin at magkaroon ng confusion sa utak ng mga mamamayang Pilipino, mga kababayan. Dahil gusto nila, lahat daw ng mga kongresista na pinangalanan ng 18 Marines, mga ka-GP Natics, ay dapat daw na magkaroon ng kahihiyan. Parang gusto nito na mag-inhibit yung mga kongresista at bigyan ng merit yung sinabi ng 18 Marines na alam naman natin, mga ka-GP Natics, ay puro kalokohan. Diba? O, ito, pakinggan natin si Bong Suntay at itong si Terry Ridon sa kanilang bangayan. Well, Madam Chair, after hearing all the endorsers of the impeachment complaint, sangayon naman ako sa kanila dahil ang mga sinabi nga natin Mami, Lucana ka na. There has been allegations now of misuse of hundreds of millions of public funds. Merong mga sworn affidavits, merong mga allegations na binitawan, merong usapin regarding betrayal of public trust, graft and corruption. Kagaya nga ng sinabi ni Congresswoman Renico, hindi dapat tayo matakot ungkatin ang katotohanan. At kagaya ng sinabi ng aking kaibigan, si Pastor Benny Abante, Oy, galit sa si Ma'am Ine. Oy, grabe naman, Ma'am Ine. Biruan lang tayo dito, ma'am. Kasi nga, di ba, hindi ka nagko-comment kapag, sa umpisa, di ko na nababasa comment mo. Kaya sabi ko, baka mamaya wala na naman, di ba? Ibig sabihin, wala na naman, wala po kayong comment. Ikaw naman, si Ma'am Ine, oh. Parang di mo ko kilala. Grabe ka naman. public office is a public trust. Aha. We should proceed with fairness and without fear. Bottom line, we have to be impartial. That's why I would like to raise this. In the light of serious allegations contained in a joint affidavit issued last February 23, that has been reportedly transmitted to the Office of the Ombudsman. There have been allegations that some members of Congress nakatanggap ng envelope, nakatanggap ng maleta. Ito'y naibigay, kung hindi sa opisina, sa townhouse. No, let me finish. There's You a will have your point of turn order, because the this has Honorable bearing. Suntay. This is not an allusion Order. to prejudge the veracity of the allegation. Ba't galit? Ba't sumisigaw? Mga kababayan, ayan ba? Yan daw ba? Kasi may nakita kong post kanina. Hoy! Congressman Suntay, yan ba yung kapalit ng pag-endorso sa'yo ni BP Sara Duterte? Nung nakaraang eleksyon, mga ka-GP Natics, kalaban nito si Marvin Rillo, yung pinangalanan ng Diskaya na tumanggap daw ng kickback, mga ka-GP Natics. Pero masyadong emotional, no? Masyadong, mga kababayan, si Bong Suntay. Bakit ganon? Hindi ba yung sinasabi niya na merong ipinail na case laban sa mga pinangalanang kongresista ng 18 Marines. 'Di ba sabi ng ombudsman, mga kababayan, ni-reject nila 'yon? Sabi ni Boying Rimulya, 'di ba kayo nagtataka na 18 Marines, lahat sila lagi magkakasama? Napaka-imposible noon. Sa lahat ng lakad, lagi sila magkakasama. Isa lang yung kanilang sworn affidavit. Diba dapat, mga kababayan, kapag sinabing ikaw ay may personal knowledge, pag personal knowledge, so
ibig sabihin may alam ka talaga. Nakita mo nangyari. 'Di ba? At imposible na mangyari na laging itong 18 na to, mga kababayan, ay magkakasama. Okay, para ma-picture natin sa ating mga isipan yung mga pangyayari nung nakaraan, gusto ko lamang pong ipakita muli, mga ka-GPnatic, sa inyo, yung isang eksena. Dito pa lang magkakaroon ka na ng idea yung sinasabi ni Boying Rimulya. Let me double check and open it for you, guys. Yung sinasabi dito ni Boying. O, ito. Kanyang, nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Okay. So, nakita nyo yon, mga kababayan. May nagtanong. Si Eden Santos, kilala nyo naman yan. Pero, itong mga ito, okay, gusto ko lang hindi tayo maligaw, mga ka-GPnatics. Sabi ni Boying Rimulya, 18. Nagsama-sama sa isang affidavit, mga ka-GPnatics. Ano, lahat ng pangyayari, alam nila? Lahat ng pangyayari, magkakasama sila. Dito makikita nyo sa video na kung saan, nung tinanong tong isa, hindi makasagot. Naghanap ng kakampi. Diba, mga kababayan? Naghanap ng kakampi, iba yung humawak, iba yung sumagot. Tapos nung sasagot na, mga ka-GPnatics, may pumipigil sa kanya, teka lang, wag ka na magsalita, sabi sa kanya. Ito. Opo. Ako po si Bernard Tubel. Nakapag-deliver po ko. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos. Kasama po si Kong Saldi. Okay. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. 805 billion, 5 maleta lang. 5 maleta lang. So dito, may napansin na yung kasamahan nila. Kaya mga kababayan, bago lumawig pa at marami pang masabi na mga fake news at mali-mali, ay pinigilan na po siya. 5 maleta po. Okay, 5 maleta. 5 maleta po. Pinaulit-ulit. Para kanino po yun? Kay Kong? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, Pakinggan nyo yung boses, mga ka-GPnatics. Pakinggan nyo yung boses na nagsasabi sa kanila, tama na, huwag ka nang sumagot. pagkakaalam ko, Huwag ka na magsalita. Tama na, huwag ka na magsalita. Rinig na rinig yun. So, ibig sabihin, mga kababayan, itong mga ito, they are not really so sure kung ano yung kanilang mga sasabihin. Kumbaga, hindi po sa ulado yung script. Parang si Marcoleta. Nung pinigilan niya po, mga kababayan, si Guteza, Mr. Guteza, mag-stick ka sa script mo, sa binabasa mo. Huwag kang mag-adlib. Halak. Diba? Ganon din yung nangyari dito, nagtuturoan sila. Diyan pa lang, mga ka-GPnatics, masasabi mo na, hindi nila alam, sa lahat ng oras, hindi sila magkakasama. Kasi nagtuturoan sila kung sino magsasalita. Meron pa kayo narinig on the background na sinasabi, tama na, wag ka na magsalita. Kasi nga, pag nagsalita pa, mga kababayan, mas lalong mabubuko. Diba? Mas lalong mabubuko. Oh. Tuloy natin kay Bong Suntay. Suntay, there is a point of order. This is also a point That of is order. the highest hierarchy among all the motions. What is the relevancy of this speech? No. Sufficiency in form? Madam Chair, this is very relevant because we are Please, Honorable Suntay, please wait until he finishes with his point of order. The Biglang lumalakas ang boses ng mga DDS, ano? Kapag si Sara Duterte ang pinagtatanggol, mga ka-GPnatics, bayad ba to ng utang na loob? Honorable Terry Ridon is recognized. Kindly use
a microphone which is okay. Madam Chair, the speech of our distinguished colleague is absolutely relevant to the question of sufficiency of form and substance in the matter. And more importantly, my understanding of what he's stating today is that he's probably accusing members of Congress, members of the House Committee on Justice, as receiving payments for the implementation of our mandate in the impeachment proceeding. So, which is which, Madam Chair? So I think his speech is out of order and this should be decided promptly by the committee. Okay. Mga ka-Gpnatics, maganda yung point ni ni Congressman Terry Ridon. Bakit nagbibintang ka? Mga kababayan, may katibayan ka pa at hindi ito yung avenue to talk about that. Kung yung veracity ba niyan, mga kababayan, ay may katotohanan, 'di ba? Or wala. Hindi dapat dito pinag-uusapan 'yan. At you bilang isang abogado, bilang isang kongresista, mga ka-Gpnatics, sigurado naman na may alam ka kahit papano. Isipin mo mga ka-Gp, yun ay pagbibintang lang. Tandaan mo, may nangyari po, mga kababayan, nung nakaraan, na kung saan, balikan ko lamang po, nawala May usapin na tungkol po rito, mga ka-Gpnatics, na sinabi po nitong ano pangalan nito? Si Attorney Levy Baligod, na nagkamali po siya dito kay De Lima. Bakit? Yung pangalan ni Leila De Lima, mga kababayan, ay na-include dun sa mga pinangalanan ng 18 Marites. 'Di ba? Okay. Mga ka-Gpnatics, ito po yung maliwanag na sinabi noong kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Sinabi niya po, I want to make it clear at this point na it could be an oversight for me na nakasama siya roon sa listahan ng Congress members that created the impression na nabigyan din siya ng mali-malitang kickback. So oversight, mga kababayan, ibig sabihin nagkamali ako. Nagkamali siya, inaamin niya. Di ba meron tayong kasabihan sa batas, mga kababayan, na tinatawag na falsus in unos, falsus in omnibus. So pag mali ka sa isang bagay, sa una pa lang, all throughout ng sinasabi mo ay mali na rin. 'Di ba? Mawala na ng credibility, mga ka-Gpnatics. So kung dito may sablay na yung 18 Marines, bakit nakasama si Leila De Lima na sinabi ay nabibigyan din daw di umano ng mali-maletang pera? And kung iisipin natin, teka lang. During at that time, si Leila De Lima ay nakakulong. So paano, mga kababayan, na mabibigyan nyo ng mali-malitang pera? At the same time, noong 2025 lamang, ito, mga kababayan, ilang buwan pa lang ang nakalilipas, di ba? 2025 budget, 2024 ginawa. Hindi pa kongresista si Leila De Lima. So how come, what on earth, mga kababayan, paano nangyari, di ba, na siya po ay bibigyan ng mali-malitang pera? So may meron na kaagad na discrepancy, meron na kaagad dito, irregularity. May nakita na tayong may nakita na tayong mga mali-mali na mga pahayag, kagaya nung nag-deliver daw ng 805 billion pero 5 maleta lang. Mga kababayan, samantalang kung iisipin ninyo, ilang maleta dapat ang magamit para sa 805 billion? 'Di ba? Kulang 'yon. Nag-deliver daw sa Paway, sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi po sila nakatira doon. Sa Batak, sa Lawag po sila nakatira. Walang nakatira doon sa Paway. Okay? Tapos doon sa interview, mga ka-Gpnatics ng One News, ng Storycon, inamin doon ni Attorney Levy Baligod na wala po silang alam, wala daw sinabi, mga ka-Gpnatics, na binigyan ng pera etong si Trillanes na worth $2 million or 56 million in peso times 2. Pero doon sa kanyang pahayag, mga kababayan, nung sila po ay nagpa-presscon, ay maliwanag na sinabi niya na ginagamit or gagamitin para sa investigasyon ng
tawag dito, ICC investigators. So maraming discrepancy. 'Di ba? Marami tayong nakikitang mali doon. Oh. Balikan natin 'to. Okay, we heard the basis of the point of order of the Honorable Terry Ridon. Now we shall hear the answer of the Honorable Suntay. Yes, Madam Chair. Ang problema sa Kindly kaibigan ko, justify the relevance of your He is statement to the jumping the current gun. impeachment proceedings. he is jumping the gun. This is actually relevant not only in the determination of form and substance. This is relevant in the impartiality, in determining the impartiality of this hearing, which is very important. Madam Chair, this is not Relevant daw in determining the impartiality. Teka lang, mga ka-GP Natics, nagtataka ako, determining the impartiality. Wala pa naman, di pa sila during this time, wala pang, wala pang botohan, mga ka-GP Natics. Hindi pa nagkakaroon ng botohan. Bakit mo sasabihin yung tao ay, may kinakampihan, may kinikilingan? Ano to? Mga manghuhula? Mga manghuhula. Alam na kaagad nila yung mga mangyayari. an accusation. Kaya nga, kung hinintay lang ako patapusin, ewan ko, bakit naman yung aking kaibigan, naggagalaiti ka agad at concern Ma'am na Luz concern. Marishima. You know, if we have nothing to hear, then we just listen. If we are not being alluded, why are we so guilty? So let me finish. The issue here is not to prejudge the veracity of the allegation. However, given the gravity of the claims and the potential impact on the credibility of the committee's proceeding, ang gusto ko maging malinaw lang po, hindi ko hinuhusgahan yung aking mga kasamahan o ipagpalagay na totoo ang mga aligasyon. Hindi rin po ito personal na laban sa sino man sa inyo. Hindi ba? Hindi ba? Pero napaka-irrelevant naman ng mga tanong mo eh. Walang kinalaman doon. Bakit ba kasi dito natin na pag-uusapan, mga kababayang veracity na yan? Ba't dito natin pag-uusapan yung impartiality na yan? Hindi ito yung right avenue to discuss those things. Dapat, mga kababayan, ito ay dinismiss na nga ng ombudsman eh. Hindi nga sila pinagbigyan. So therefore, mga ka-GP Natics, sa madaling salita, hindi dapat pagkatiwalaan. Sa madaling salita, kwentong barbero lang. Tapos pinaniniwalaan, ginagamit ng mga kongresista, ginagamit ni Bong Suntay. Utang na loob ba yan, sir? Sa katunayan, ang layunin ko ay kabaligtaran upang protektahan ng bawat isa sa inyo. Mabigyan, kasi may listahan na nilalabas eh. Ang gusto ko po sa ganitong pagkakataon, Madam Chair, naniniwala ako na mas mabuti na tayo mismo ang magharap at maglinaw ng issue. Kaysa maging bulong-bulungan pa ito. Bigyan natin ng pagkakataon bawat membro ng committee. Pagkakataon mismo na mag-assess ng kanilang sitwasyon or if they can be an impartial member of this committee. Yun lang. Kung sa tingin nila they can be an impartial, then let's proceed. However, if they think that baka pagdudahan sila at pagdudahan yung lalabas dito na resulta, then let's allow them if they want to recuse. Honorable Suntay. Gusto ni Suntay palabasin dito, mag-inhibit yung mga members ng Committee on Justice. Okay? Mga ka-GP Natics, yun ang gusto niyang puntuin talaga doon. With all due respect, unless all your manifestations have complete relevance to the current impeachment proceedings, you're enjoined by the chair to proceeding to your manifestation. That's why, Madam Chair, So ordered. Madam Chair, my point is just to... Honorable Sunta, you are enjoined already by the chair to cease from making manifestations which are totally irrelevant to our current proceedings. Okay, thank you, Madam Chair. But as I Thank mentioned, you. this goes to the impartiality of the committee. You are Thank you assured very of the impartiality of the Justice Committee. Now we shall proceed to the determination. May pahabol pa yan, mga ka-GP Natics, nung pinestrike yung kanyang sinabi dyan, yung kanyang manifestation, biglang sinabi niya, okay lang, at least na narinig ng taong bayan.
Walang iya talaga eh, no, mga kababayan. Okay lang daw kahit ma-strike yung kanyang sinabi, kahit sabihin daw ng Committee on Justice na irrelevant yon, mga kababayan, basta narinig daw ng taong bayan, okay na daw sa kanila yun. So therefore, what their real motive is, mga kababayan, is to implant, di ba? Is to plant a confusion to the mind of the Filipino nation. Ganun ang gusto nilang mangyari. Magkaroon ng pagdududa. Di ba? Pagdudahan yung nangyayari na ito na gawing politically motivated at hindi ito morally motivated. Of sufficiency informed. Thank you, Honorable Suntay. Mhm. The Madam Chair. Honorable Diaz-Guerin. Madam Chair, prior to proceeding with the indulgence of the members of this committee, since the allegations were baseless and not contained in an affidavit, and this is the subject of an impeachment complaint totally unrelated to what was mentioned, may I move that the words and the allegations as contained for congressmen getting money in the office and being delivered in the townhouses be stricken off the records. So moved, Madam Chair. There is a motion to strike off from the record the Ito na. manifestation of the Honorable Suntay with respect to the money taken or received in relation to the Basically, Madam Chair, the statements, the allegation mentioned by Congressman, or my good friend, my very good friend, Congressman Suntay. you are good friend to each other. Very, Madam Chair. Very much, Madam Chair. So, There is a motion to strike off from the record the manifestation of the Honorable Suntay about the money taken or received allegedly by the members of the House. Is there a Madam Chair. second? The same has been seconded. Is Madam there any Chair. objection? Madam Chair. Are you- Madam Chair, I have no objection considering it has been published. Kita nyo mga kababayan? Sabi niya, Madam Chair, I have no objection considering it has already been published. So therefore, mga kababayan, lumalabas ng kanilang motibo dito, sirain talaga yung credibility ng nasabing Committee on Justice, mga kababayan, na ito mga ito ay merong impartiality o merong kinikilingan, di ba? The Honorable Marcoleta, are you objecting? No, ma'am. In fact, I'm appealing to Let us resolve first the motion. reinstate the. So you are objecting. No, I'm appealing to reinstate the remarks earlier made by. The motion Honorable is Suntay. still pending. It's not yet resolved. Advance na advance. Si Marcoleta, mga kababayan, nag-a-appeal ka agad. Hindi pa nga hindi pa nga po napag-uusap. I mean, hindi pa po nakakapag-desisyonan. May motion pa lang. 'Di ba? Ano pa lang nagdi-divide pa lang yung house. Ibig sabihin, mga kababayan, nagbobotohan pa lang. Tapos nag-a-appeal na kaagad si Marcoleta Jr. At tingin ko kaya yung pilukay mo. Payag ka kaya? If there are no objection, Aha. then the chair approves the motions to strike off from the record the manifestation of about the money allegedly received by the House members from the manifestation of the Honorable Suntay. So ruled. Honorable Marcoleta. Madam Chair, I'd like to appeal. I think the remarks earlier made by Honorable. Is that a motion for reconsideration? It's more of a manifestation. Okay, please manifest. Opo. The earlier remarks made by Honorable Suntay is an appeal for objectivity, impartiality, insofar as the proceedings of the Justice Committee is concerned. Ang binanggit po niya, if we will, no offense to the most of the members of the Justice Committee, there are 25 House members named in the affidavit of the 18 ex-Marines, 25 names, which comprise around 1/3 of the membership of the Justice Committee here, all present. The Honorable Marcoleta is likewise reminded to confine the manifestation to the relevancy of the current impeachment I proceeding. think it's very germane, ma'am, because it boils down to the objectivity and impartiality of the members. Honorable Marcoleta, we have not reached even the determination of sufficiency in form, and the chair has stated already that the Justice Committee is assured of the impartiality of the chair, including all the members,
I think that is premature for us to discuss on the partiality when we haven't heard any of these impeachment complaints. So unless the manifestation has relevance to the current impeachment proceeding, the Honorable Marcoleta is requested to cease from making manifestation outside the subject matter of this impeachment proceeding. Exactly. Pag-uusapan yung impartiality once na mga kababayan dumako na po sa punto ng halimbawa yung mga member ng Justice Committee ay kahit nakikita nila mga kababayan na wala namang ebidensya against Sara Duterte at dahil nga politically motivated sila ay pipiliin pa rin nila na ito ay ma-impeach. Ganon ang asiste mga kababayan kapag pag-uusapan na po yung impartiality. Pero at this point in time, mga ka-GPnatic, sabi nga ni Jinky Luistro, parang hindi naman napapanahon. Wala pa dun eh. Nandito pa lang tayo sa determination ng sufficiency in form. Tapos ikaw, nandun ka na kaagad sa mga kababayan, nandun ka na kaagad, naka-advance ka na. 'Di ba? Ang bilis mo naman mga ka-GPnatics, parang binibigyan mo na kaagad ng prejudgment yung mga tao na nandito at hindi ito yung tamang avenue, hindi ito yung right forum to talk about that matter. Kasi nga mga kababayan, doon pa lang kay Suntay eh. Masasabi mo na kaagad, oy, abogado ka. 'Di ba? Dapat as being lawyer, as a lawyer rather, mga kababayan, dapat kung kami kung talagang kayang tayuan ng mga 18 Marines yung kanilang mga pinagsasabi at meron silang mga pinangalanan, so therefore mga kababayan, mag-file sila ng case against dito sa mga kongresista, di ba? Yun ang dapat gawin, mga kababayan, hindi yung doon sa media inilalabas yung kanilang mga ewan. Madam Chair, Oo. with due respect to the 25 members who were mentioned in the affidavit, Honorable Marcoleta, you're reminded by the chair already to confine to the subject matter of this impeachment proceeding. If you continue to make a manifestation outside the subject matter, we will be ruling you out of order. With all due respect, Honorable Marcoleta. I Basag. submit to the wisdom of the chair. Thank you. Basag. Mga kababayan, hindi nakapalag si Bulldog Jr. Bulldog Jr. Oy, nabasa ko lang yon ha. Hindi sa akin nanggaling yon, Bulldog Jr. mga kababayan. Walang binatbat itong si Marcoleta mga ka-GPnatics. Napahiya lang silang dalawa na itong si ni Suntay. Ano pa nag-e-echo pa siya kay Suntay, di ba? Nag-e-echo pa siya kay Suntay. Hindi. Huwag niyong tanggalin. Teka lang, hindi pa nga tapos eh. Hindi pa nagbobotohan, tatanggalin ka agad. Nag-a-appeal ka kaagad. Wala pa eh. Pinapangunahan talaga. May mga manggulo lang to mga to, pinapatagal talaga nila. Di ba? Mga ka-GPnatics. Talagang manang-mana sa tatay. Out of order eh. Yan ang advance mag-isip, bira ng bira. I would like to manifest, Your Honor, that the word honorable before the names of the congressmen, the way I see it, you're not all honorables. Parang dishonorable, di ba? Dapat Sir Antonio Andaya Sr., dishonorable congressman. So, speaking of dishonorable congressmen, mga kababayan, hindi, syempre, nasabi lang ni Sir Antonio Andaya Sr. yon. Pag-usapan na rin natin itong si Marcoleta doon sa isang kanyang ginawa kanina, mga kababayan, na talaga namang umiksena. Umiksena! Itong si Marcoleta Bulldog Jr., mga ka-GPnatics. Pinahiya po